Eh kung babae ang turing mo sa sarili mo, eh di pakita mo yung caps mo. Ay! Idol mo ba si Regine? Opo, sir. Ay, sorry po. Opo, Mime. Opo. Hindi, joke lang. I don't mind. Okay lang sa akin ng sir. Imbis daw na, alam nyo, sermonan nyo sa harap ng maraming tao, kausapin nyo, kumbaga i-educate nyo in a nice way. Hindi yung paggaganahin nyo kaagad, yung init ng ulo nyo. Magandang araw mga kachika. Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating bunting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na showbiz balita. Mainit na pinag-uusapan pa din hanggang sa ngayon si Jude Bacalso, ang customer na di umano'y namahiya at nagpatayo ng 2 oras sa isang kawawang waiter sa isang restaurant sa Cebu. Ngayon mga kachika, sobrang hinugna ng balitang ito. Sa katunayan nga hindi ko na siya pinansin Pero kagabi sa content ni OG Diaz napanood ko na tinalakay nila ulit ito. At doon nga ay nagbigay sila ng kanilang mga opinyon sa hindi magandang asal na ginawa ni Jude Bacalso. Isang event organizer, photographer, host na si Jude Bacalso. Hindi naman porke may narating ka sa buhay, may lisensya ka ng tratuhin ng ganon ang waiter. Ate. Ngayon mga kachika, sa mga hindi pa nakakaalam nung totoong detalye sa pangyayaring ito, si Jude Bacalso kasi mga kachika isang member ng LGBTQ+ community. Ngayon, nitong July 21 lang, linggo, naisipan niyang kumain sa Ulysses Street of Asia restaurant sa Cebu. And mga kachika, nung naandun siya, merong isang waiter na accidentally siyang natawag na sir. Kumbaga mga kachika, hindi naman siguro intensyon ng waiter na, alam niyo, i-label siya or misgender siya as sir. Siguro nagkataon lang na sa perspective ng waiter na iyon, lalaki siya. Kasi tignan din natin mga chika, based dun sa mga kumakalat na na larawan yung itsura niya kasi dun, mukha naman talaga siyang lalaki na nakadamit pambabae. So siguro mga chika, naguguluhan si waiter, kaya pinili pa rin ni waiter na tawagin itong sir. At dito na nga mga kachika, nagsimula yung sinasabi ng mga netizens na pamamahiya, pambabastos, pagsisermon at pagpapatayo ng 2 oras ni Jude Bacalso sa isang kawawang waiter. Ngayon mga kachika, inulan yan ng sandamukan na pambabatikos. As in, ang daming bashers talaga ang tumira sa kanya. Pero in all fairness naman, humingi na ng paumanhin itong si Jude Bacalso sa lahat ng tao. Diba? Kumbaga, syempre lahat nung nag-react, nasaktan sila. Humingi na siya ng paumanhin. Kumbaga, nag-concede siya at sinabi niya, inamin niya na mali yung ginawa niya. Dagdag pa niya mga kachika, nakipag-ayos na rin naman daw siya kay waiter. Kumbaga, nakipag-areglo na siya. Siguro, personally niya pinuntahan doon upang siya ay humingi ng patawad. And mga kachika, humaba yung usaping ito kasi na-involve yung LGBTQ+ community. Kaya nga napareact din etong si OG Diaz. Ngayon mga kachika, ayon kay Mama Ogsa, hindi mo dapat binabastos, sinisigawan o pinapahiya yung isang taong nagkamali nung pagtawag sa'yo. Kumbaga na misgendered ka mga kachika. Kumbaga siguro tingin niya sa sarili niya babae siya, nakadamit pang babae siya, naka-makeup siya, tapos natawag siyang sir. Pag ganun daw mga chika, imbis daw na, alam nyo, sermonan nyo sa harap ng maraming tao, kausapin nyo, kumbaga i-educate nyo in a nice way. Hindi yung paggaganahin nyo kaagad, yung init ng ulo nyo. Kung ikaw loyang nagbago, kung gusto mong baguhin yung sarili mo, dahil masaya ka, nababaguhin mo yung sarili mo, at feeling mo komportable ka at madadagdagan ng confidence mo, you can do it. Pero you don't expect other people na sumunod sa gusto mong mangyari. Kasi hindi lahat maiintindihan ka. Tayo naman ang may gusto niya, so dapat maintindihan din natin sila kung nagkakamali sila. Kaya nga, mas maganda i-educate natin yung mga tumatawag sa atin ng feeling natin hindi yun ang angkop para sa ating ayos, sa ating ganap. Di ba? Hindi yung tatalak ka, sisigaw ka, magmamando ka, magdidikta ka, at para kang siga. Di ba? Talagang hindi ka maiintindihan ng mga tao. Dagdag pa nga dyan mga kachika ni Mama Ogsa, kung tingin mo daw talaga babae ka, kung tingin mo sa sarili mo alam nyo, sobrang ganda mo, pakita mo yung puday mo. Mga kachika.
kung nagagandaan ka sa sarili mo at naiinsulto ka na tinatawag kang sir. Di ba? Sabi ko nga sa post ko, kung babae ang turing mo sa sarili mo, di, pakita mo yung caps mo. Ay! Talaga ba? Kasi pag yan pinakita mo, duda ako mga kachika, ako personally, duda akong tatawagin ka pang sir yan eh. Ngayon kung wala ka namang ebidensyang ganyan at na-misgendered ka, natawag kang sir, kumbaga kahit nakadamit pang babae ka, wag kang magalit. Kasi kumbaga minsan talaga yung mga tao iba-iba tayo ng pananaw, iba-iba tayo ng perspective, iba-iba tayo ng nakikita. Hindi perke nakikita mo yung sarili mo na babae, nakikita ka ng lahat na babae. Kumbaga wag mong bigyan ng entitlement yung sarili mo, ng privilege yung sarili mo, kasi mali yan mga kachika. Mga kachika, bibigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa. Tingnan nyo si Meme Vice. Meme Vice ganda. Ilang beses na siyang natawag ng sir habang sila ay naka-ere sa 8 Showtime. Mga chika, tignan nyo yung itsura at pananamit ni Vice ganda. Nakawig yan, nakadamit yan pambabae, nakasapatos pambabae, accessories pambabae, pero tinatawag pa rin siyang sir nung kanilang mga contestants. Pero mga kachika, yung reaksyon ni Meme Vice hindi naman siya self-entitled. Kumbaga okay lang sa kanya, hindi siya na-o-offend. Panoorin nyo ito. Biden. Yes, sir. Domestic. Yes. Regine ka doon, Thora. Idol mo ba si Regine? Opo, sir. Ay, sorry po. Opo, Mime. Opo. Hindi, joke lang. I don't mind. Okay lang sa akin ng sir. Hindi naman ako na-offend siya. Okay ba sa'yo yun na siya ang nagmamaneho? Nagmamotor ka din ba, Ron? Hindi po, sir. Ay, hindi po, ma'am. Nag-ano ka ba? Freestyle? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Di ba dati, mas masarap na meron tayong kapayapaan? Yes, sir. Yes, ma'am. Kanina mo, ngayon, sir, na. Diba sabi ko, may mga bagay na kung kaya mong palampasin. Oo, palampasin mo na yun. Patawarin mo, ayan. Mga kunento mo sa kantang yun, parang istorya ng napakaraming Pilipinong nangingibang bansa. Yes, sir. Yung hirap, sir. Mga kachika, Vice ganda na yan Kung tutuusin mas mukha pa siyang babae kaysa kay Jude Bacalso. Pero 'di ba, kumbaga mas pinipili niya na alam niyo yun, wag masyadong gawing big deal yung mga ganyang bagay at imbis pagalitan, ipahiya, alam niyo yun, kausapin niya ng maayos. Kumbaga dinadaan niya na nga lang sa joke Ngayon imbis na tignan natin kung mali ba yung pagtawag sa atin ng ma'am or sir, tignan na lang natin kung tayo ba sa sarili natin marunong magpakumbaba. Ngayon mga chika, magbibigay ako ng opinion ko dito nga sa usaping ito. Para sa akin sana yung ginawa na lang ni Jude Bacalso, kinausap niya na lang yung management, hindi na siya yung mismong humatol doon sa pobreng waiter. Kasi di ba mga chika, iba kasi yung na-offend ka, na-hurt ka, napahiya ka, tapos isumbong mo dun sa boss niya kasi bibigyan niya ng sanction or kakausapin yan privately and professionally. Hindi yung ikaw mismo yung mamamahiya doon sa kawawang tao. Nakakachika. Hindi naman sinasadya yung nagawa niyang pagkakamali. Hindi ko nga alam mga kachika kung binigyan niya ng chance yung waiter na yan para ipaliwanag yung side niya o siya lang yung nagtatatalak doon habang yung waiter nakayuko sa harapan niya. Ginawa yan ni Jude Bacalso publicly. Kung baga ini-humiliate niya yung pobreng waiter sa harap ng maraming tao. Kaya nga naispatan siya nung isang netizens mga kachike na nag-raise ng concern tungkol nga dito sa hindi maayos na pamamahi ang ginawa niya. Pero dahil balanse tayo sa Chika Patrol mga kachika, tignan din naman natin yung point of view naman ni Jude Bacalso. Siguro talagang nasaktan din yung tao, di ba? Kasi malay ba natin bago umalis ng bahay yan todo paganda yan, todo gayak yan, todo makeup. Kumbaga yung damit niyang suot-suot that time binili niya ng pagkamahal-mahal para magmukha talaga siyang babae. Tapos mga chika, after ng lahat ng effort na ginawa niya, di ba? Kumbaga tatawagin siya ng isang waiter sa harap din ng maraming tao ng isang sir. Kumbaga bugso siguro ng damdamin nung napahiya siya yung naggalit kaagad siya. Ngayon, hindi justifiable yung ginawa niyang pamamahiya at pagpapatayo sa waiter ng 2 oras. Kumbaga, mali yun kahit saang anggulo mo tignan. Sobrang mali.
Pero mga kachika, ngayong nag-sorry na naman siya, humingi na siya ng paumanhin, humingi na siya ng dispensa, lahat na yata mga kachika ng pagpapakumbabang pwede niyang magawa, sinabi niya na sa social media. Sana tigilan na rin natin yung pambababa siya kanya at paggawa ng mga, alam niyo, yung mga memes, mga paninira. Kasi mga kachika, ano na yung tao down na siya na-realize niya na mali siya. Diba? Tayo namang lahat nagkakamali naman tayo lahat Hindi lang siguro na isa sa publiko or na ipapublish sa social media, pero once in a while nagkakamali rin naman tayo. Sana'y kapulutan na lang natin ng aral itong pangyayaring ito para maiwasan nating maulit pang muli. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag niyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out. Yung kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.